Get your crunch on with Kuya Arnel's pork chicharrones. Crispy, airy, and exploding with flavor, this is the real deal snack you didn't know you needed. Grab yours on Amazon today. Craving something sweet, savory, and satisfying? Kuya Arnel's cooked sweet pork sausage is your new go-to. Fully cooked, perfectly seasoned, and made with love. Just heat, serve, and enjoy. Available now on Amazon. Taste the tradition. Welcome to Why Did You? A podcast that celebrates the inspiring journeys of Filipinos across the globe, from mastering their expertise to overcoming powerful life experiences and succeeding in business, entertainment, sports, music, acting, and politics. These stories are filled with resilience, hope, and unstoppable Filipino spirit. From San Miguel, Bulacan, to the snowy streets of Finland, our guest today is the heart behind Precious in Finland, an inspiring content creator and entrepreneur who left a stable, successful life in the Philippines to start anew in the happiest country in the world. Her story is about courage, reinvention, and living beyond comfort zones. Let's welcome Precious Villeza. Hello, welcome to Why Did You with Arnel Arieta, and our guest for today or tonight is Precious Villeza. Hi Precious, how are you? Hi, Kuya Arnel. Hello. Ito okay naman. Kamusta po? Okay, how's the weather? Malamig ba dyan sa Finland right now? Yes, actually, 3 degrees Celsius ang weather sa labas. So, ang And temperature sa labas, considering it's it's autumn, it's autumn. fall, di ba? Fall, no? Yes, Oo, yes. no, 3 Pero may degrees agad. snow advisory na for this week. Wow, So, you have to maaga. bundle up na. Oo nga, oo Yes. nga. Okay, Precious, before everything began, Mhm. tell us about the life you left behind, running your family corporation or co-owning a construction company. What was life back then? And what made you decide to walk away from it all? Give us your little story about your childhood and your background. Go ahead. Yes. So, Kuya Arnel, can I call you Kuya Arnel? Yeah, Yeah. sure. So Kuya Arnel, I grew up in San Miguel, Bulacan. Ah, So, yun talaga yung hometown namin ng parents ko, dun sila lumaki. Actually, childhood, lumaki ako with my parents and lolo and lola. oh, So, hold sa on, bahay hold on, nila. Precious. Let me just interrupt you quick. Sa Yes. hindi po nakakaalam, we are also from San Miguel, Bulacan. So, Mm. nung bata pa ako, maliit pa yung compound na yon, bale ano lang, tindahan lang and bahay ng lolo't lola ko. Do'n kami nakatira. So, nagbi-business na rin yung parents ko no'n, pero maliit pa lang. I'm not sure if you're familiar po with a jewel store. Pero yoon ang Anong products natin? um, San Miguel Beer Products and Okay, Ginebra San okay. Miguel Products. So you're dealer kayo ng San Miguel. Yes. Yes, Okay. yes. So, pero nung bata pa ako, hindi pa. Ano pa lang, supplier, distributor, parang mga Mhm, wholesaler. And mhm. then, habang lumalaki ako, kasama ko yung mga kapatid ko, lumalaki din yung lupa. Kumbaga yung Okay. bakura namin. So, Mhm. akala ko as a kid, parang okay, normal lang yon, part of life, parang phase lang. Habang tumatanda ka, nakakabili siguro yung parents ko ng properties. Tapos nakikita ko na lumalago yung business kasi before, yung tatay ko yung rumuruta, siya yung ahente, Mhm. until nagkaroon na kami ng mga empleyado. That's good. So, makikita mo lumalaki yung business. Pero as a child, akala ko normal lang. Ngayon ko lang siya naisip na, shucks, ang hirap pala nun. 'Di ba? Ang hirap mag-business and all. And then, Correct. from there, nagpatayo ng bahay ang parents ko. So, same compound, bahay ng lola ko, tindahan, bahay namin, and then bodega. Kasi
doon naging dealer na din yung parents ko ng San Miguel Beer Products and Ginebra San Miguel. Nice. So, kami nagsusupply sa San Miguel, Bulacan and Gapan, Nueva Ecija. Oh, okay. So, yun, growing up, as a kid kasi hindi naman kami spoiled ng yung mga classmates ko, lalo yung mga parents sila OFW. Meron silang Game Boy and then yung mga pencil case nila yung magaganda. Pero sa amin, basic. Wala kaming Game Boy kasi hindi mo naman kailangan yan. So kami, manghihiram lang. Yung daddy ko, lagi lang siyang may pasalubong. Happy childhood siya eh. Kasi lumaki kami na hindi uso ang computer. So naglalaro talaga kami sa labas. Namimingwit kami meron kasing parang maliit na pond. Oh, probinsya talaga, no? Yes, probinsya talaga. Namimingwit kami ng isda. Meron totoong isda na nakukuha. So, ganon yung childhood namin. Tapos, masaya na kami. Papasalubungan kami ng banana queue, ng puto, yung mga Ang simple ganyan. ng buhay, no? Di ba? Yes, sobrang Banana simple. queue, kamote queue, turon. Yes, Diba? sobrang Tapos, simple. nangingisda ka sa bakuran. So, ibig sabihin, without, unconsciously, itong mga bagay na to, you thought that everything is just running its own way or steering its own way. Pero sabi mo nga, di ba, mahirap pala yun, no? Yes. So, nag-elementary ka sa San Nag-elementary Miguel, ako, yes, sa High Park School, Ridge Bulacan. School of Montessori doon sa San Miguel. I'm not High sure kung school, San familiar Miguel pa kayo. din. Yes, San Miguel din. Yeah. And then Then college, sa St. Scholastica's College, sa Manila. Manila. Yes, sa Manila Okay. na. Kasi And you ewan ko nun, finish what degree? HRM, Hotel and Oh, Restaurant HRM. Management. Oh, yung yung isang in-interview natin, customer natin siya sa Hawaii, Mhm. Mr. Dino Santos, he's also an HRM graduate. Talagang hospitality courses. Yes. Pero Graduate. doon sa hospitality courses kasi kabilang ako sa batch na ang uso na kinukuha ay nursing. Oh, Actually, okay. yung mother ko, pinipilit na ako, mag-nursing ka kasi in demand. Pero Yes. ako, hindi ko kaya. Takot kasi ako sa mga medical something. So, yun, nag-HRM ako. So, sa Manila, akala ko ganun lang din talaga. From province, pupunta ka sa Manila, mag-aral ka. Tapos, naka-dorm, may allowance. Pagdating ng weekend, susunduin ako Uwi. susunduin ako ng driver. Uwi kami. Nag-start na yung independence mo pero may driver pa rin, ha? Yes, as Kasi in, nga, magandang buhay eh. ano siya, may driver. Kaya ngayon ko naisip na sobrang sheltered pero not spoiled. Kasi, hindi naman ako marunong mag-commute noon. So, sila kahit mataas ang presyo ng gas, ng diesel, okay, sunduin ka, balikan yon. So, Friday susunduin and then Sunday babalik na ng Manila. I think Precious, alam ko na kung bakit Precious yung pangalan mo. Yeah? Because your parents, you are a precious, of course, sa kanila. Kaya they want to provide you everything. Nakita mo nga, kahit ma-independence ka na nung college, ano pa rin yung time na pasusundo ka sa driver, back and Yes. forth, di ba? Yeah, Yes. precious commodity, precious person. Yes. So, yun, sinusundo kami from Ilan the kayo province. magkakapatid pala? Tatlo Are you the kami. eldest? Ako ang middle child. Ang You're the first middle kasi child. is si Jewel. Oh, that's why they Jewel. name it after her. Yeah. Yes. And then, ako, Precious. And then yung bunso, I want to hear Renwell. the name. Ano? Renwell. So, From Precious, Jewel to Precious, tapos, Precious Parang- Karen kasi ako. So, Karen talaga yung gamit ko sa probinsya. okay. So, growing up, Karen yung pangalan ko. So, Ren Oh. and Jewel, Renwell, yun yung naging name ng bunso kong kapatid. Lalaki siya. Okay. So, Okay. yun. Pagka-graduate ng college, kasi for 4 years, ganun yung nangyari talaga. Nasusunduin, hahatid, ganyan. And then, pagka-graduate ko ng college, ako agad, parang the next day, agad ako, parang naging apprentice ako sa business namin.
Okay. So, admin assistant ako, gano'n. Okay. So, tinuturuan ako ng secretary, "Ma'am, ganito po ang gagawin, ganito po mag-encode," ganyan. Kaya lang, sir Kaya ano, lang. kaya lang siguro ako, siyempre dalaga ako. So, Mhm. I wanna see the world. Ah, Correct. oo, alam mo 'yun? Kasi 'pag That's good. nandun lang 'pag nandun lang ako, 'yun lang yung alam ko. So, malakas ang loob kong mag-apply ng work. And not only that, meron kang fallback, eh, Yes, 'di ba? And then something happen na hindi mo gusto, anytime you go back, yes, andun but ang isang maganda sa naisip mo dun is that you want to explore life, no? yes, Go yes, sir. ahead, continue, Precious. Actually dahil diyan, ang dami rin talagang nagsasabi na mga kakilala namin na, "Bakit nag-work ka pa sa labas? Kumbaga Mhm, kahit hindi ka na mag-work, eh, okey lang?" Parang mhm, gano'n. Pero ayoko naman, gusto kong mag-work. Kasi hindi naman ako tinuruan na maging tamad ng parents ko kasi nakita ko sa kanila ang hard work, hardworking sila, eh. mhm, mhm, So, parang naturo nila sa akin yon na values na hardworking, ganyan, hard work. So, nag-apply ako, flight mhm. attendant. Okey. Wala, kasi parang tinry ko lang siya. Kasi yung sister ko nagwo-work siya nun sa casino sa Pasay. Okey. So, ang kanyang apartment nasa Pasay. And during that time, malapit yung apartment niya sa Cebu Pacific office. Okey. So, nag-walk-in Oo. ako. Hindi ako prepared. Basta nanghiram lang ako sa ate ko ng, ano naman, coat, ganyan. Ta's nagpunta ako dun, walk-in. And Mhm, then, natanggap ako. mhm, So, sa dami ng applicants, nagulat ako na parang, okey, ako pala natanggap. So, siyempre yung mother ko tuwang-tuwa siya. Kasi pangarap niya yun, eh, pangarap niya maging flight attendant. Pero ako mhm. hindi ko siya pangarap. Pero Kumbaga, in-applyan mo, natanggap ka 'no? Ang galing, 'di ba? yes, yes, kumbaga nag-apply lang ako para makatira ako sa Manila. Mhm, Yeah. So, nung natanggap na ako, nag-training, um, mhm, nag-work, ganyan. Nagulat ako kasi first working environment, coming from a family na, alam mo yun, hindi naman entrepreneur. nagsisigawan. Tapos Mhm, sa saints ko, very sheltered din kasi yung sa school mhm. namin, eh. So nagulat Pampered and ako. sheltered, oo nga, Yes. oo. So pag pagdating ko sa real working life, nagulat ako na, ay, gan'to pala, hindi pala lahat Gan mabait. hmm, Right? Hindi ganito pala. pala yung mundo 'no, Yes. 'di Hindi ba? hindi lahat mabait kahit wala ka palang ginagawang masama. 'Pag ayaw ka nila, ayaw ka nila. Mhm, Okay. And then sa airline industry kasi, seniority, mhm, hmm, umalis ako sa airline because may mga practices na hindi ko gusto, hindi mhm, angkop sa values ko. So, yes, umalis ako. okey. Yun, And how long tingin did you ko work as a flight attendant? 3 months. 3 months only, okey. Yes, 3 months lang kasi doon babalik ako sa sinabi mo, sir, kanina na may fallback ako, eh. Yes. So, yun yung Mhm, nasa isip ko nun. Alam mo yun, parang mhm, bata ako, kahit anong gawin ko may fallback ako. 'Pag hindi ko nagustuhan 'tong work, nahirapan ako, babalik ako. balik ka, yes. May business kami, eh. Mhm, So, bumalik ako. Pagbalik ko, so siyempre, expected, nagalit yung nanay ko. Kasi siyempre parang, bakit? Ang ganda-ganda ng work, ikaw ang pili-pili mo sa trabaho, ganyan-ganyan, nahirapan ka mhm. lang. And, add ko lang din, sir, during nung college ako, nag-OJT ako sa New York for Oh, 3 months. And mhm, then, uwing-uwi na ako nun. Uwing-uwi ako kasi ang hirap ng buhay sa abroad. So, yun yung first glimpse ko ng, "Ay shucks, sa abroad pala, walang kotse, magta-taxi ako, akong bibili ng sarili kong groceries, ako magluluto, ako and saan magpaplantsa." ka nag-stay, sa Manhattan? Sa Saan ka no, nag-stay, saan ka tumira? ang OJT ko nun is sa Montauk.
Naku layo. Yes, ang Sa layo. may East New York talaga 'no? Sa may Hamptons Yes. na 'no? Yes, sa Hamptons. Oo, So, oo. sa yacht club kasi ako. So, puntahan siya Okey. ng mga elite. Mayaman, rich and Yes. famous do'n, oo. Yes, pero nakapunta ako sa New Jersey Okey. before umuwi. So, anyway yon. Tapos nakatanggap ako ng job offer Mhm. dun sa yacht club, pero I declined. Because? Ang hirap sa abroad. Ayan, Alam mo kasi alam mo yon, parang ano ba, na yeah. parang ang hirap sa abroad, bakit ako titira, ang sarap ng buhay ko sa Pilipinas. 'Yun na nga sinasabi ko, eh, you're pampered, you're taken care of. Mhm. Yung comfort zone, eh, comfort is a dream killer, Yes, oo. that's true. So, sanay ka na, eh. When you wake up, sabi sabi ko nga, eh, tulog ako, pero kumikita na ako. Mhm. Kasi bakit, andun yung business ng parents, eh, 'di Yes, ba? Tapos ngayon bakit ka magpupunta rin sa isang lugar na bago, na wala kang kakilala? You have to pay for the rent, for your food, for your transportation, for your cellphone and everything. Pero sa Pilipinas libre ko lahat, eh. correct, Lahat ng bagay provided na sa akin. Anong challenge, tama. right? And Fallback then ng business. yes, fallback business. And then nag-work ulit ako sa business namin. Hmm, Kaya lang nainip na naman ako. okey. Nainip na naman si Precious. So, Mhm, nag-apply ako ng ibang work. Sabi ko, "Hindi, mag-work ulit ako sa Manila." mhm. So, natanggap ako. As So, a what? as a, executive assistant muna. Okey, Executive assistant parang sa sales. okey, sales, yes. Tapos before ako ma-regular, natanggap ako sa, Solaire bilang VIP Okey. premium host. Oh, galing, ha. So Mhm, yon, nag-work ako sa Solaire for 3 years. Dun ko rin na-meet yung husband ko. And then nag-resign lang ako nung, nagkaroon na kami ng baby. mhm. Kasi 'pag sa casino ano, eh, may graveyard shift, ganyan. Oo nga. So Mm, yung anak ko nasa Bulacan. mhm. So hindi Na na ako kay lolo't lola? kakilala. Na kay Yes, lolo't lola? yes. So may help, 'di ba, may help. May Hmm, yaya, may lolo't lola nandun. hmm. Kaya lang hindi na ako kakilala. So I decided na Oh, mag-resign. yes. And sobrang thankful ko lang din 'no na I'm blessed with parents na super generous. Mhm, Na kahit meron na akong sariling family, nandiyan pa rin sila. Parang hindi sila madamot financially, alam mo yun, parang doon kasi before kami pumunta dito ng Finland, doon kami nakatira. Sa mhm. compound. Gigising ako, ang problema ko lang, anong isusuot ko, anong susuot ko na damit, tapos Mhm. yung work ko dun sa business, at kung saan kami next magta-travel. Kasi Sarap sarap yung buhay, 'di ba? yes, kasi yung food nakaluto na, merong Mhm, maglalaba, may magpaplantsa. plancha. Mhm, 'Pag meron kang gusto sasabihin mo lang. mhm, Hindi kami nagpupunta ng bangko. I mean, mhm. may mag-uutos. So, parang May life taga-deposito pa, 'di is ba? Pera yes, na lang dideposito, may taga-deposito ah, pa, oh. yes. So, napaka-comfortable and Mhm, convenient ng yes. buhay sa Pilipinas. You are so blessed because, you have a very generous and good parents na Yes, nakasuporta sa'yo lagi. Kasi nga love, tawag dun is love. yes, yes, They don't love. want you to suffer, oo. Gusto nila yung convenience mo, yung comfort mo, mai-provide sa'yo Yes. lahat. Pero nakakatuwa naman at, dun tayo sa ano, when you move abroad as a student 'no, was it purely chasing new opportunities or was there something deep down that you wanted to escape to? Actually, wala naman, pero it's about Mhm, chasing a better quality of life for my okey. family. Mhm. Kasi, sir, alam mo, share ko lang ha, ang air quality dito sa Finland excellent. Ang tap Okey. water, sobrang linis.
And that's something na kahit sobrang yaman mo sa Pilipinas, hindi mo 'yan makukuha. Mhm. And aside from that, kaya talaga kami nag-decide pumunta dito sa Finland is dahil sa Philippine government, Oh, okay. right? What's Yun happening right talaga. now na Yes, at bukod the pa political landscape. yes, Pero nagpunta ka diyan sa Finland as a student, as a correct? student, as a As student kasi, what kind of student are you? Like, uh, anong pinag-aaralan mo? business, Like business. MBA? Like that? No, vocational lang, 1 year course. So graduate na ako last week lang. Congratulations. Thank you, Congratulations. thank you. So parang ano lang kasi siya, pathway ko lang talaga siya para mag-migrate sa first world country. Okay. 'Yan, kasi So, ang main and kasama mo yung hmm, family mo? Yung ye husband mo and your yes, kid? yes, yes, kasama ko. Kasi yun lang, eh. Okay, may tanong ako sa'yo. Ano sabi ng parents mo nung nagpaalam ka na pupunta ka ng Finland para Okey, mag-settle, para magkaroon ng bagong buhay? What did they okey. say? Actually, open naman yung communication kasi sa San Miguel, 'di ba, sir, open naman na marami talagang nagma-migrate. Ang mga sabi nila kapag may pera ka, try mo mag-migrate sa ibang bansa, Mhm, parang ganyan. So ngayon lagi yung ang daming friends ng parents ko na yung mga anak pinapapunta sa ibang bansa. mhm, And then dun ako nagka-idea na, parang gusto yata nila parang meron ka lang second home country, 'di mhm, ba? May choice ka. Saan mo gusto, sa Pilipinas o dito sa Finland o kung saan man. So, nung inopen ko sa kanila na parang gusto yata namin pumunta ng ano, ng una kasi sir, hindi naman Finland talaga yung choice namin, eh, mhm. Canada. Oh, okey, maganda rin dun. Puro malalamig yung gusto mong puntahan, Yes, Pero kasi maganda maganda yung government din, yes. yes, at saka yun kasi yung sikat doon sa atin. I mean, yun yung sikat na may student pathway. Mm, So, nung sinabi ko sa kanila na sigurado na ako, magbabayad na ako ng tuition, yung parents ko, kinausap nila kaming mag-asawa. mhm, Talagang sit down meeting ito. Pag-usapan mm, natin, sure ba kayo? Kasi mm, mahirap dun, mag-start ka from zero. Yung work, willing ka ba mag-work ka sa fast food? Yung ganyan, as in talagang nilatag nila, ito ang reality abroad. So, kasi knowing yung, na-understand ko naman kasi nga, ako nga yung uwi ng uwi, 'di ba? Parang 'pag nahirapan ako, uwi ako. mhm. So, yung mother ko talagang sinabi niya sa'kin na baka naman 'pag nahirapan ka sa Finland, umuwi ka din. Siyempre hindi naman biro yung gagastusin, 'di ba? Yes, iba So na 'to, iba na 'to. yes, ta's kasama ko pa yung buong Hindi pamilya. mm, So, yeah, yun. Pero buo yung loob ko. Buo yung loob nung asawa ko. And besides, yung talagang fuel sa fire ay yung nakikita ko around me. I mean mhm, yung hindi ko alam, small things lang ito, sir, pero naiinis na kasi ako sa mga simpleng wala tayong proper waste disposal sa Pilipinas, ang kalat, wala tayong batas. Actually, hindi pinapatupad ang batas like yung mga bata nakikita ko sa probinsya, nagda-drive na, mga bata. Wala naman yung license. So, I cannot blame yun. you, precious, 'no, kasi maraming like, coming from you, there's so many disappointments Yes. sa government and you're very ideal. That's a good thing, at least you have decided to move with your family and to start again. Life abroad, often looks easy online, but the reality is different. What were the biggest challenges or adjustments you faced when you first arrived in Finland? Emotionally, culturally, and spiritually? Um, actually, emotionally, ang biggest challenge ko nag-start nung na-approve ang visa ko.
Okey. So, nasa Pilipinas pa lang. Totoo Kasi na pala. dun nag-sink in sa akin, eh. Doon nag-sink in Mhm, and ang hirap lang kasi hindi ayokong ipakita yon sa family ko. mhm. So naiiyak ako, nag-eempake ako, minsan umiyak ako mag-isa, niligo ako, umiyak ako. Basta biglaan lang parang 'pag naisip ko na, "Shucks, approve na yung visa ko." So totoo na 'to, naiyak ako. Kasi close kaming pamilya, eh, and then ako yung aalis. So parang ang hirap sa part ko. But then very supportive naman nga sila. Kaya pagdating ko Ah, dito sa Finland, ano na parang, okey naman pala kasi kasama ko yung family ko. Tapos yung mhm, parents ko, uso naman ng video call. So nakakapag-usap nakakausap mo sila kami. everyday. Yes, Si nakakausap ko husband sila. si husband anong ginawa niya? What is he doing right now sa Finland? And let Ku me ask, kailan pala kayo nag-move ng Finland? last, year, September Oh, only 24. last year, so bago lang pala Yes. talaga. Bago lang talaga, sir. And how Kaka old one is year lang. ilang taon na yung anak niyo? 9. 9 year oh, malaki na rin pala. Yes, malaki na siya, Ah, malaki he's, na. what, 4th grade, mga gano'n? 4th grade, 'no? 3rd 3rd grade, grade? 4th 3rd grade grade, 3rd siya grade. kung sa Pilipinas. And si husband, anong trabaho niya diyan? Cook. So, nag-start Oh, siya as kitchen cleaner and then na-promote siya ng cook. and tanong ko sa'yo, anong ginagawa mong trabaho ngayon sa Finland, Ako, besides going back to school? dishwasher and kitchen cleaner. Totoo ba yung 'Yon. naririnig ko, Precious? You're Yeah. a dishwasher and kitchen cleaner? From from Precious or the princess of your kingdom ng parents mo? From Cebu Pacific? Mhm. From Soler? From, again, going back to your business Yes. as an admin, and now kitchen cleaner, dishwasher in Finland. Ano masabi mo? Totoo, totoo. Actually, sir, Paano ka hindi dun muna tayo sa detalye 'no. Paano ka nag-apply? Paano mo naisip na dishwasher or ah, kitchen cleaner? kasi sir, unlike sa other English speaking countries Hmm, na puwedeng applyan kahit anong job, dito kasi sa Finland importante ang language. mhm, okey, So, hindi pa naman ako marunong mag-Finnish language, kasi ang okey. hirap din niya talagang aralin. Yes, So, ang puwede talagang jobs para sa mga international students ay cleaning jobs. alright. Yon talaga ang pinag-aagawan dito, cleaning or kitchen. Mhm. So ako, nag-apply ako Pero ng marangal na trabaho yun. yes, That's a very reputable job, and I'm sure hindi ko alam ang minimum wage diyan, pero malinis na hangin, peace and order, ang gobyerno, okey 'no? yes. Pero yung pay, hindi ka ba nanibago rin sa pay, tsaka manual labor, eh, Precious, eh, 'di ba? Yung pay, ang pay kasi dito siyempre per hour, 'di ba, Oo, sir? tama, So, ang per hour dito mas malaki pa sa minimum wage sa Pilipinas. ng whole So day. yes, ng whole day, 1 hour, Oo, 1 hour. So, siyempre 'pag sa mm, pay, medyo makompera tayo, euro 'yan, so go. Pero, mhm. ako kasi sir, gusto ko naghuhugas ng plato. Favorite ko Okey. 'yan, favorite ko 'yan kahit sa Pilipinas, Pero paborito ko 'yan. naghuhugas ka ng plato, hindi naman siguro maybe 10 pirasong plato Yes, lang. marami na Pero yung ito na 10. pero Yes, ito hindi naman yung hundreds of plates or kitchen utensils, 'di ba? yes, true. So nung first day ko 'Cause I've seen hmm, your videos, eh, Precious, eh. That's why nung nakita kita sa social media and I saw you cleaning the kitchen, the utensils, the plates and everything, nasipag naman ako nito. Ang isang ang isang bagay na nakita ko agad sa'yo is yung naging interested ako. I want to check your background kung ano ka.
Oh, That's why I checked kung ano, and I saw that you used to be a flight attendant sa isang airline, ta's ngayon dishwasher sa Finland. mm. Walang masama. Ako nga, eh, nung bago ako sa Amerika nagkakarga ako ng gasolina. Oh, nice. Wala ding masama. Because it's only a situation. It is not permanent. Katulad mo, bata ka pa, at the same time nag-aral ka nga sa Finland, eh. Mhm. Meron ka na agad certificate ng pinag-aralan mo, Yes. which is difficult to have, 'no? And I am so excited kung anong mangyayari sa'yo. But right now, tell us what you do, like, every day. 'Cause napapanood ko sa social media or sa posting mo, it's summer, winter, fall, ang Yes. gaganda ng mga videos na ginagawa mo. Sa bawat hagod mo ron sa plato, anong naiisip mo, Precious? Actually, gusto ko munang balikan yung first day ko Go sa ahead, go ahead, yes, sorry, kasi yeah, yon hindi first ko day. first day, meron akong trainer. So, Mhm, nung nilalabas niya, dumarating lahat ng hugasin, ang dami, ang lalaki, na parang, "Ha? Ito ba yung pinasok ko?" Parang mas iba malalaki pa sa'kin, ang bigat. hmm. Gusto ko na lang matapos yung araw na yun. Gusto ko I na lang want to hear matapos this, yung yes. 4 hours. Gusto kong maiyak. Kasi parang Mm, bakit ko 'to ginagawa? Dun ko parang yung mga desisyon ko sa buhay, mm. parang Tama napag-isipan ko ba? na, "Tama ba 'to? Tama ba? Parang lahat 'to?" Ganyan. Tapos ang sakit sa katawan, ang sakit niya sa katawan kahit Mm. dishwashing, 'di ba? Ang sakit sa katawan, ang sakit sa kamay. Pero sabi Maganda nga yung nung mindset mo, pero maganda yung mindset mo. Kasi yes, sabi mo kanina, gusto mo naghuhugas ng plato, so yun na yung mindset yes, mo, 'di ba? yes. And then, hindi ko makakalimutan ang sinabi nung ate ko Ah, sa'kin na ang adjustment period is 3 months. yeah, So, for 3 months, kung hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, kung hirap ka, umalis ka. hmm. Pero sa 3 months na yon makikita mo naka-adjust ka ba? And yes, naka-adjust ako sa mga hugasin. Ngayon para na lang ako naglalaro, It kahit takes gaano 7 kadami. weeks to become a habit. Yes, 'di Yeah. ba? So parang, wow, kayang-kaya ko pala 'to. Ah, So yon kahit na masakit sa kamay, masakit talaga sa kamay. may gloves, Yes, may gloves, 'di ba? may gloves, pero hindi ko alam masakit siya sa kamay. Oo, siyempre. Masakit. You're doing things manually, eh. May mga Yes. machines, they help, pero you are the director of what you do. Yes, at saka ano ako, very OC ako sa mga hugasin. Ayoko ng mga may mga matitira kahit maliit. Siyempre, kasi ano 'yan, safety 'yan, Yes, kaya ako mina-manual safety. ko talaga siya, sir, Mm, manual and then tsaka ko lalagay sa machine. mm. Ano sabi naman ni husband nung pag-uwi mo? Um, Yung first day gusto ko marinig 'to, eh, yung first day mo na umuwi ka coming from work, anong sabi niya? yes, um, yung husband ko kasi hindi niya ako be-baby sa mga ganyan. Mm, Kasi kapag at yun din ang gusto ko kasi kapag binaby niya ako, lalo mm, ako magpapabebe na, ayoko na, mag-resign na ako." Kilala niya ako, eh. Kilala niya yung ugali ko. So, kailangan ang sabihin niya sa'kin, "Kaya mo 'yan. kaya mo 'yan, yes, Ginusto kaya mo mo 'yan. 'yan." And sinabi niya sa akin 'yun Hmm, na eto, sinabi niya sa'kin 'yun at sinabi niya sa'kin isang bagay, "Sir, mm, Kuya Arnel, ang hirap humanap ng work dito sa Finland. mm, Alam mo, ang average timeline ay 6 months to 1 year para makakuha ka ng work hmm, dito sa Finland." mhm. At Pero nakuha ko ikaw? yung work ko after 2 weeks ng pagdating, natawagan Nagtrabaho ako ka ng na? employer, Oo, nakapag-start ako. 1 month pa lang ako sa Finland and yes, yun talaga yung pinanghahawakan ko na ang mm, daming may gusto ng trabaho na 'to. So, yeah, bakit ko ile-let go? yeah. Eto naman Precious, please kuwento mo sa'kin, kuwento mo sa mga viewers natin and listeners, Yes. anong sabi ng parents mo nung tinawagan mo sila sa Messenger
At sinabi mo sa kanila na nag-work ka ng 4-hour shift na naghugas ka ng plato? Actually, hindi ko sinabi pa. Hindi mo pa Hindi ko sa kanila sinabi na may work na ako, okey. na sinabi ko sa kanila Oo. nitong parang January lang this year. I want to Ka hear. hinintay ko lang Ano sabi? hinintay ko munang magkatrabaho yung husband ko. Mm, Then, yun ang una naming sinabi, meron ng work yung husband ko and then meron na mm, ako. Pero okey. yung parents ko kasi very supportive sila and Mm, hindi sila yung tumitingin sa trabaho ng isang mm, tao. Kaya nung sinabi ko, "Meron akong work, cleaner ako." Parang, "Wow, okay, galing, congrats." mm, Gano'n, gano'n. Pero siyempre 'pag nakikita nila yung mga hugasin ko, nagwo-worry din sila na parang, "Anak, kaya mo ba 'yan? Parang ang oo. lalaki yata nung mga hinugasan mo." Pero alam Mga mo ang ganyan. nakakatuwa dun 'no, sabi mo nga very supportive sila. Mhm, Nakita mo yung lesson na ini-impart sa'yo dun ng magulang mo. mhm. Puwedeng sabihin nila na, "Tama na 'yan, you made your point. Halika na, uwi ka na rito. Kasi ayaw ka namin makita na ganyan." Gano'n din yung magulang ko nung nagpunta sila rito sa Amerika. Ye Nakita nila ako na nagkakarga ako ng gasolina. They cried. yeah. Kasi may pinag-aralan tayo, masarap yung buhay natin sa Pilipinas, tapos pagdating dito, hindi naman buhay sa Amerika yung Hollywood na lahat maganda. Yes. Yun ang problema sa US movies. Laging pinapakita lang yung mga magandang part dito, but yung real life, hindi nila Mm, pinapakita. So, katulad ng magulang mo, mahal na mahal ka, Precious nga mhm. pangalan mo, eh. Yes. Tapos narinig nila yon, yeah, puwede na sabihin, "Come home, kung gusto mo magnegosyo ng bago, tulungan Mhm. ka namin." Pero hindi, eh, sabi nila, "Kaya mo 'yan, Yes, kaya mo 'yan. 'di ba? Kaya mo 'yan, And Kuya Arnel, bukod kaya mo pa 'yan." dun, bukod sa work ko, kasi 'di ba work ko ay physical na nga, kasi Uh-huh, dishwasher. Bukod pa dun uh-huh. sa umaga, nag-o-OJT Hmm, ako. OJT as? ako for 6 hours as a merchandiser. So yun talaga ang mabigat. Kasi Ah, yung mga case, binubuhat ko yun. Like sa bahay namin, meron kaming mga tauhan na pinapanood oh, lang namin nagbubuhat ng case. Dito, ako ang gumagawa. Natuto naku ako Precious, nakikita ko mag-forklift. yung sarili ko sa'yo. Talaga? Yes! Mag-forklift? Dahil dito. Ang I salute you, I salute you. Talaga ibang klase, ang galing. grabe, sir. Sana 'no, maraming matututunan yung mga Filipino sa'yo na nabuhay ng comfortable life at Mhm. ngayon nasa abroad at nagsusumikap, 'no? Go ahead, Yes. go ahead, Precious. Ang daming tanong natin na naiiba na, eh, Yes. actually sa mga questions ko 'no, because, in between your answers or your response, ang daming kailangan nating himayin, eh. It's about the mindset, it's about Mhm. the attitude and behavior and your response towards this situation. Yes. Hindi simple kasi yung experience mo, eh, 'no? Mhm. Yeah, magandang content to create. Pero after 15 seconds after you posted that, Mhm. you go back to the job, Yes. 'di ba? Harapin mo ulit yung santambak na hugasin, Yes. harapin mo ulit yung mga masebo, Yes. 'di ba, na mga bagay. Yes, pero the thing is, kaya tingin ko rin hindi naman ako pinapauwi ng parents ko kasi nakita nila na, bakit si Karen, Karen kasi tawag nila sa akin, Mm, kahit yung lola ko pinapanood niya yung mga reels, ganyan. Sabi niya, si Karen 'no, kahit nagma-mop siya, kahit naghuhugas siya ng plato, ang dami-dami, kahit nagbubuhat mhm, siya, makikita mo sa kanya ang saya niya. mhm, Gusto niya yung ginagawa niya. And yes, yes, that's true kasi parang ako, I'm living the dream. Kasi dream ko 'to, eh, pinangarap ko 'to. So ngayon nandito na ako, talagang ko talaga kahit mag-mop ako diyan. Dream come true ito. yes. That's the spirit, eh, 'no? Yes. Yun yung spirit ng happiness mo and yung enjoy ka rin sa ginagawa mo, 'di ba? Eh, Yes. ano naman kung mag-mop ako,
Ano naman kung walisin ko yung buong gym? Yes. I get I get paid, Yes. right? Correct. Second, gusto ko yung ginagawa ko. Like I said 'no, mindset talaga, eh. That makes the difference, eh. 'Pag inisip mo agad mahirap, patay ka na. Talo ka na agad dun. 'Pag inisip mo hindi mo kaya, wala na. Pero 'pag inisip mo kaya mo 'yan, and hindi mahirap 'yan, Mhm. 51% kaya mo na agad, magagawa mo. Yes. Through Precious in Finland, you inspired many Filipinos to explore life beyond their comfort zones. What pushed you to start sharing your story publicly? And what message do you hope your viewers take from it? Nakita ko kasi maglinis ka ng dishes, maglinis ka ng gym, yan sabi mo nga merchandisers, Hmm. ginawa mo na ito publicly. Nilagay mo Yes. sa reels mo or social media. Bakit mo shinare 'to? Eh, Kuya Arnel, kasi ako, kahit sa Philippines pa lang, Mhm, gumagawa ako ng content. Pero okey. all about sharing information. I like sharing Hmm, information to other people. DIY travel, paano, mhm. basta paano mag-apply ng as VA, yung mga Ah, ganyan. So, kung ano yung alam ko, shine-share ko. mm, And then, alam ko na parang sabi ko, pagdating ko sa Finland, gusto kong mag-create ng content, pero about a family living in Finland. mhm. Gusto ko parang ako as a At nagawa mom, mo naman, pero sir, pero kuya, iba siya, eh, kasi ang gusto ko mag-share ng life here in Finland as a mom, na Mhm, pine-prepare ko yung anak ko, yung mga mhm, ganyan. Parang very domesticated ang dating. mhm. And then, hindi ko siya magawa kasi hindi ako masyadong magaling mag-edit. Okey. Tapos hindi ako makapag-video sa labas kasi sobrang lamig. Yes. Kaya nung dumating yung OJT namin, eh, yung OJT namin 7 months. So, mag-isa ako sa OJT ko, wala akong kadaldalan, nainip ako. Eh, natuwa ako kasi ito parang similar siya sa business namin. So, natuwa Uh-huh. ako, vinidyo kong sarili ko para ipakita ko sa parents ko na, "Look, ito ang ginagawa ko dito, nagbubuhat ako, Yes. ganyan-ganyan. Marunong na ako mag-forklift, marunong akong Mhm. mag-ano, Forklift. pale-paleta." Mga ganyan. So, yun lang talaga yung gusto ko, ipakita sa parents ko. Pero ina-upload ko siya sa TikTok. Wala naman kasi akong masyadong malaking followings. So, ina-upload ko dun and then ina-upload ko sa Facebook. So, para Uh-huh. makita ng parents ko. And Mhm. then, di ko alam ang plot twist ng universe, 'no, hindi ko alam ang plot twist. Biglang paggising ko isang araw, Mhm. ang daming views. Mhm. Parang ito pala yung gusto nilang makita. I Yes. i Gusto palang makita ng mga tao nahirapan ako, parang No, gano'n. no, hindi 'yun. Gusto nilang makita how you Hindi, endured and anong kailangan mong gawin 'pag nasa yes. abroad ka, 'di ba? Kasi Pinapakita actually mo dun yung hard work, eh, yung resilience, eh. Like, and reality, in reality, para kanino ka bumabangon? Natulad dun sa husband mo tsaka sa anak mo. Ginagawa mo 'yan yes, para sa kanila, not to please other people, 'di ba? yes. At the same time, you're inspiring people. That's why nung nakita kita, I reach you agad, hinanap kita, nag-message ako sa'yo. Kasi na-inspire ako sa'yo, eh. Okey. Na-motivate mo ako na sigurado ako itong taong 'to ang ganda ng buhay nito sa Pilipinas pero Hmm. naglilinis ng kalde-kaldero at napakaraming pinggan. Pero Yes. it's okay, Mhm. you don't care kasi kasama mo yung pamilya mo, eh. That is the most Yes. important thing, eh. At the end of the day, when you get home, kasama mo yung 9-year-old na anak mo, tsaka yung Yes. husband mo. Precious, meron akong na-encounter, you are now part of a Finnish film and media industry. Totoo ba 'to? Yes. Actually, Including, I can pronounce her name, Kayla Isa Osa? How do you say? Kula Kula Isa Osa, parang My Father Ken, yun yung Oh, translation niya, My Father Ken. Kasi ano yan, Kuwais, paano mo napasok 'to? Paano ka actually na-introduce dito? biglaan lang. Actually kakapanood lang namin yan kahapon, showing siya kahapon.
Oo nga. yung movie. So, ano yan, dito kasi sa Finland merong group, Facebook group. Tapos Mhm. doon, nagpo-post ng mga trabaho. Mhm. And then, merong isang job posting yung producer ng movie looking for a Japanese character. Oo nga 'no. Puwede, puwede. And then, yung classmate ko, sinend niya sa akin yun. Hindi ako yung mismo nakakita, sinend niya lang na, Precious, baka pwede ka dito, mag-email ka. Tapos ako, hesitant pa nung una kasi, hala, baka Japanese daw eh. Pilipino ako. Mhm. Pero, Kois, iba talaga ang karisma ng euro. Kasi nakalagay, ang bayad ay 100 euro. 100 euro sa isang shooting day. So, sabi ko, why not? Sige, mag-send ako ng pictures. So, nag-email ako ng pictures ko. And then, sa isa sa mga pictures na yon, kasama ko yung daughter ko. Okay. Ngayon, nag-reply yung producer. Parang sabi niya, we want to see your daughter. Parang, can she also be included in the movie? Did you see? 'Di ba, eto na yung mga opportunities tsaka plano mo na Yes. magawa ka ng social media about mom and kids. Yes. Nasa film pa, 'di ba? Yes. So parang, go! Pero ang catch, mahiyain kasi din ako, Koy. Siguro hindi lang halata, pero mahiyain ako sa totoong buhay. So akala ko, bilang small role yung nakalagay kasi. So akala ko, mga nasa likod, lumalakad, tatawid, Mm. yung mga ganyan. What's the Na, role? meron akong script in Japanese. Kasi Mhm. Japanese ako. So, Japanese yung script ko. And then, ang ka-eksena ko, yung dalawang bida. Wow, Sabi ko, oh my God, nakita mo kabang-kaba 'yan, 'di ako. ba? Kasi Kuis, alam mo yung, itong movie na to ay sitcom siya before. So, yung famous sitcom daw siya sa Finland. Para yata siyang mga John and Marcia. So, comedian yung main character, para siyang si Dolphy. Mhm. Ganyan sa So, atin. ano pala siya, parang mainstream ano 'no, mainstream. Yes. Nakakatuwa naman 'di ba? Isipin mo na yung hindi ko sabihing aksidente yon, Yeah. kasi nasa vision mo yun, kasama yun, Mhm. at nangyayari na. It's all happening right now and, nakakatuwa naman. I'm so happy to hear that. Precious, when you think about your ultimate vision in Finland, what does it look like? Do you see yourself staying there long term or do you envision returning to the Philippines someday? Papaluin ka na namin 'pag umuwi ka, ha? Ay hindi. Actually, Go na-envision ahead. ko is yung I want to spend my prime years Mm, dito sa Finland. mm. I think ang goal talaga dito is to become a citizen, 'di And ba? how long do you need to stay for you to apply for citizenship? 5 years. 5 years. But right now, yung visa ninyo, para bang US 'yan? Parang permanent resident ba, gano'n ba tawag sa kanila or what? Yes, permanent residence, That's good. So 'yan you ang need to stay tawag. 5 years and take your citizenship, then finish ka na. Finish or But not finish, pass your yeah, paper. but I need to pass the Finnish language exam, Wala na 'yan. There's 'di ba? nothing difficult in your life than what's happening right now, and the rest is going to be easy. Yes. Mm, Same mindset tayo diyan, Kuys, kasi sabi ko nga, na kaya kong lumipat ng bansa mm, na wala akong kakilala, mm. hindi ko maintindihan yung mga salita, pero nakaka-survive kami, nag-survive, thriving. Fortune favors the brave. Totoo 'yan. Kasi nasa puso Yes, mo, yes, yung gusto mong mangyari. Naisip mo na, sinabi mo na, ngayon ginagawa mo na. It will happen. Mangyayari 'yan, mangyayari yes. 'yan. But So, but then go ahead. yes, pero prime years here in Finland,
Pero kasi 'di ba meron naman akong babalikan sa Pilipinas, so I can Mm. visit there anytime. And vice versa, yung parents ko, family ko, kung gusto nila dito, go ahead. So yun, pero kung siguro, kung yung government dito sa Finland ay magiging Pilipinas, I'll go back in the Philippines, pero I doubt, Hindi naman siguro. 'di ba? Hindi Kasi ko meron sure. silang sariling culture diyan, eh. Meron Yes, silang yes. sariling, how do you say, political, Yes. stability. Yes, Oh, yes. don't get me wrong, mahal kong Pilipinas. Yes. I am still hopeful that one day it will be better Yes. than what we are right now. Diyan tayo lumaki, let us not forget where we came from. And, Yes. if we could help the Philippines, Mhm. let us do so. Yes. Do you imagine yourself continuing living and raising a family and children in Finland? And how do you see yourself blending Filipino values with Finnish culture? Yes, the yes. I see myself settling here in Finland. Sa totoo lang, ang gusto ko kasi sa Finland is yung nature and simplicity ng mga tao. And I want Mhm, my daughter to adapt that. Alam mo, yeah. sobrang simple ng mga Finns. And Mhm, sobrang respectful din nila. Sabi ko nga, yung mga Finns, they care and they don't care at the same time. Parang, mhm. Paano yun? wala silang pakialam kung sa mga clothing preferences mo. Wala silang pakialam Ah, kung, kasi sa Philippines, 'di ba, ano ba naman 'yan, maganda itsura niya. Dito, iba't iba. Magugulat ka na lang na parang, "Ay, cosplay ba?" Ganyan. But, but very ano sila, very concerned sila 'pag nasa public place. mhm, Hindi sila maingay. Lahat sila naka-headphones. Kahit mga bata, mm. dun ako talaga nagulat, kahit mga bata, grabe yung Parang Japan discipline pala yun nila. 'no? Yes, grabe ang discipline nila dito. Nagulat ako na, kahit bata paano nila na na ano yun sa bata na, 'pag nasa public place kailangan behave, sa playground, go. Pero 'pag public Mhm. place, dapat tahimik lang, parang respect Yeah, everyone's, you have to uh respect other people's privacy, 'di ba? yes, Mhm. gano'n. So, Because that's their pero culture, na-instill sa kanila yon. yes, and gusto ko 'yun sa anak ko, but Mhm. siyempre, as a Filipino, hindi natin kakalimutan yung ating Culture natin, sariling yes. Mhm, culture, like Tagalog pa mhm, din, Tagalog kami mag-usap dito sa bahay, kahit nga sabi nila, "Dapat mag-practice kayo mag-Finnish sa bahay." mhm. Kaya lang natatakot ako baka kasi makalimutan nung anak ko yung Tagalog, kasi wala Language siyang natin, makakausap. yes. Yes, wala Mhm, siyang makakausap na ibang Tagalog dito kundi kaming dalawang mag-asawa, ganyan. mhm. Yun, actually ngayon pa lang nga natatakot yung daughter ko, kasi sabi niya, "Mama, kapag ba 18 years old na ako, lilipat na ako ng apartment." Kasi yan ang Ano culture sabi nila mo? dito. Ano sabi mo? Sabi sabi ko, "No, hindi naman Mhm. kailangan as long na kaya kitang buhayin at ayaw mong umalis, you can stay here." That's good. That's a Yeah. very Filipino tradition. Yes. Precious, why did you do it? When all the lights are off and you reflect at the end of the day, what are your thoughts? Do you feel that everything you're doing now, the studying, the creating, the adapting, is leading you closer to your end game? Yes. You know what, sir, before matulog, lagi kong iniisip, "Thank you, self. I made the right decision. Thank you for being brave to Mhm, leave my comfort zone to mhm. pursue my dream." Parang not just my dream, my family's dream, you know? And, yes, hopefully as of now, ang aming plan ay maging citizen dito sa Finland, Mhm. in God's will. It will happen.
It will happen. And Precious, could you please tell our listeners and viewers your last words? And please invite them to your social media account. Mga listeners ni Kuya Arnel, hello! At lalong na sa ating mga kababayan na gustong magsimula ng buhay sa ibang bansa. Katulad ko, katulad namin ni Kuya Arnel, sana wag kayong matakot na magsimulang muli. Kasi hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. So wag kang Yes. matakot i-try. Okay? So ang comfort zone is life starts at the end of your comfort zone. Parang ganyan. So yun, wag kayong matakot. Sa una, mapapaisip ka lang na kaya ko ba? Pero kaya mo. Kasi Pinoy ka eh. 'Di ba? So yun, kung gusto nyo po akong makita para sa mga hindi sa akin may kakilala, para makarelate kayo sa pinag-usapan namin ni Kuya Arnel, makikita niyo po ako sa Facebook and TikTok bilang Precious in Finland. So doon maipapakita ko po ang buhay ng isang estudyante at isang Pilipino na nagsimula ng buhay sa bansang Finland. So yun lang po. Maraming salamat. All right. Thank you very much, Yes. Precious. Your journey shows that success isn't about titles or comfort. It's about courage, growth, and willingness to start again. Thank you for sharing your story and inspiring others to chase new beginnings. This is Why Did You? Real story, real struggles, and real triumph. Precious, thank you very much. Ingat ka dyan. Ingat ka. Thank you, Salamat. Arnel. Yes, Okay, ingat din po at bye-bye. maraming salamat. My pleasure. Thanks for tuning in to Why Did You? I hope today's story inspired you and reminded you of the heart and spirit behind every Filipino journey. This podcast is brought to you by RR Food Ventures Corporation, makers of Kuya Arnel's Cooked Sweet Pork Sausage, Kuya Arnel's Pork Chicharrones, Habit Crispy Fried Chicken Skins, and Habit Pork Cracklings. Technical support and music by Gabby Arrieta. Once again, this is Arnel Arrieta, and you just listened to Why Did You? Until next time! Classic never tasted this good. Habit Pork Cracklings delivers that old school crunch with modern flavor. No fluff, just crispy, protein-packed perfection. Hit it up on Amazon and stock up now. Crunchy, bold, irresistible. Habit Crispy Fried Chicken Skins brings the heat with real chicken and serious flavor. Low carb, high crunch. Snack smarter, snack habit. Find it now on Amazon.